DIY na naman tayo gamit sa may bahay para hindi na nga tayo bibili. Maraming ritaso ng plywood at kahoy dito sa amin mga mare, kaya eto yung gagamitin namin sa pagdi-DIY. Napatrabaho kasi ng bahay si ate ko mga mare at maraming ang ritaso ng kahoy tsaka plywood kaya hiningi na nga namin. Hindi na nga rin nila ito gagamitin mga mare at sayang lang din naman kaya eto gagamitin namin sa pagdi-DIY gamit ang bahay. Bumili na nga rin pala kami ng pako dyan sa halagang 20 pesos mga mare at eto nga lang yung nagastos namin. Sa halagang 20 pesos kasi mga mare ay marami na nga rin pako ang mabibili natin. At syempre, para pampaganda dito sa ginagawa namin mga mare ay lalagyan nga namin ng pintura. At etong gagamitin namin na pintura mga mare ay tira lang ito nung nagpipintura nga itong asawa ko dito sa may bahay namin. Kaya dito sa pagdi-DIY namin ngayon mga mare ay halagang 20 pesos lang ang nagastos namin. At hininto ko muna ang paggawa ng basahan mga mare dahil tinulungan ko nga itong asawa ko sa pagdi-DIY. Bale, ang gagawin pala ng asawa ko mga mare ay lamesa tapos may paglagyan sa may ilalim. Sa taas mga mare ay pwede kang maglagay ng halaman. Pagkatapos sa may ilalim ay pwedeng ilalagay yung mga libro ng mga anak ko. Marami rin talaga ako napapanood na gumawa lang ng ganito mga mare, kahit DIY lang ay pwede na at maganda na rin tignan. Wala bang budget sa pambili ng mga ganyan mga mare, kaya diskarte muna tayo at pwede naman tayo mag-DIY. Kaya nung nakita ko itong mga ritaso na kahoy at plywood mga mare ay agad kong naisipan na mag-DIY, kaya for the go. Ito yung nagustuhan ko sa pagiging content creator ko mga mare dahil marami nga akong natutunan lalong-lalo na dito sa pagdi-DIY ng mga gamit dito sa may bahay. Siguro kung hindi ako nag-content creator mga mare ay puro lang talaga paglilinis at pag-aalaga ng mga anak ko ang alam ko dito. At syempre dahil na rin sa social media mga mare ay marami na nga rin tayong napapanood. Kaya kadalasan dito sa may bahay namin mga mare ay puro DIY lang talaga at syempre nag-makeover na rin kami. Kailangan lang talaga magiging madiskarte tayo sa panahon ngayon mga mare dahil napakamahal na rin talaga ng mga bilihin ngayon. Kaya kung may mapapakinabangan pa mga mare ay for the go. Anyways mga mare, napakainit rin talaga ng panahon ngayon kaya dito na nga kami gumawa ng DIY sa may labas ng bahay. Dito sa may ilalim ng puno ng langka mga mare dahil malamig nga rin dito. At sa time na yan mga mare ay tanghali nga yan at tapos na rin kaming kumain kaya napagdesisyonan nga namin na umpisahan namin sa paggawa ng DIY. Mas mapapadali rin talaga ang mga ginagawa natin mga mare pag nagtutulungan tayo. Kaya hininto ko muna ang paggawa ng basahan mga mare at tinulungan ko nga muna siya para matapos nga agad itong ginagawa namin na DIY. Napaka-supportive din talaga at hindi nagre-reklamo itong asawa ko mga mare sa tuwing may pinapagawa ko sa kanya lalong-lalo na dito sa pagbablog ko. Kadalasan talaga sa ginagawa namin dito sa may bahay mga mare ay kinukuhanan ko talaga ng video para may ma-content ako sa isang araw. Kaya kung para sa pamilya mga mare ay for the go. At nang ilang sandali mga mare ay bumalik na nga rin sa trabaho yung asawa ko kaya ako na nga ang nagtuloy dito sa paggawa ng DIY. Ako na rin ang naglagay ng pintura mga mare para matapos na nga rin ito at mapapatuyo na nga namin. Maliit lang ito na lamesa mga mare pero pwede na nga rin ito sa loob ng bahay namin. Tsaka ko na ito ipapasok sa bahay mga mare kung matutuyo na nga itong pintura. Varnish na nga sana yung ilalagay ko dito mga mare kaso nga wala dito sa may bahay kaya pintura na nga lang yung nilagay ko dito. Ang ganda rin naman tingnan mga mare dahil brown nga itong nilagay ko na pintura.